Habang nasa ere sila ay pinaikot ni Kakyoin ang kotse niya at napatalsik niya ang kalaban sa racetrack kaya akala nila ay talo na si Darby. Pero sinadya pala nito na magpatama upang makatawid sa kabilang bahagi kaya sobrang laki na ng agwat nila dahil dito ay naisip ni Kakyoin na talo na siya kaya nakuha na ang kanyang kaluluwa at nilagay sa manika. Upang mabawi ang kaibigan ay nagpa siya ring maglaro si Jotaro at ang napili niya ay baseball. Pero nagbanta si T. Darby na mas malakas siya dito. Nagsimula ang game at pumili na sila ng mga team saka dinrawing ang mukha ng kanilang mga karakter. Sa umpisa ay di tinamaan ni Jotaro ang bola kaya nag-alala ang lolo. Pangalawa ay sobrang late ng palo niya kaya nagagalit na si Joseph. Nagpatuloy pa ang mga sablay na pagpalo ni Jotaro sa bola kaya nawala na ng pag-asa ang lolo niya. Naisip ni T. Darby na napaka-weak ni Jotaro pero biglang sinabi ng bida na nakabisado niya na ang laro kaya tinamaan nito ang bola at sa wakas ay naka-home run. Nagtataka si T. Darby kung paano nito nakabisado agad ang game. Pero naisip ni Darby na tsamba lang ito, ngunit nang magpatuloy ay palagi nang tinatamaan ni Jotaro ang bola. Kaya nagbanta si Joseph na kung sasabihin nito kung nasaan si Dio ay di na nila ito papatayin. Ngunit pinagmayabang pa nito na kailanman ay di siya natalo ng kuya sa laro kaya mamaya ay makakabawi daw siya kaya sinabi rin nito ang gagawin niyang paghagis na tinamaan pa rin ng bida kaso nakuha pa rin ang kalaban. Si Darby naman ang maglalaro ng offense kaya tinanong ni Joseph ang lolo pero siniguro nitong malinis ang console. Malayo ang bato ng bida pero tinamaan pa rin ito ni Darby na para bang nababasa ang kanyang isip kaya nagsimula na rin itong makascore. Pangalawa ay naka-home run na naman ang villain at pati na rin sa pangatlong palo. Panangharang ng bida ang sombrero dahil baka tinitignan nito ang refleksyon ng screen sa kanyang mata. Saka sinabi rin ng bida ang gagawin niyang paghagis kaya nag-alala si Joseph pero kumpiyansa ang apo. Ginamit ni Darby ang stand upang malaman kung mina-micro lang siya ng bida. Nalaman niyang totoo ang sinasabi nito pero nang bumato si Jotaro ay lumiko ang bola kaya di tinamaan at nanalo ang bida. Inulit ng bida ang kanyang strategy hanggang sa manalo na naman siya kaya pinaratangan siyang manderaya pero nakita ni Darby na wala naman itong ginagawa. Nalaman din ng bida na ang mind reading technique ni Darby ay gumagana lang sa tanong na may yes or no. Muli pang naulit ang teknik ni Jotaro at lumiko na naman ang bola kaya napakalaki na ng kalamangan ng bida. Kinakabahan si Darby dahil di niya na mabasa ang isip ni Jotaro kaya nawalan siya ng lakas ng loob at nakatakas ang kaluluwa ni Kakyoin dahil naisip niyang talo na siya. Saka nakitang si Joseph pala talaga ang nagkokontrol ng game at hindi si Jotaro. Nagmakaawa na lang si Darby pero tinanong siya ng bida kung kaliwa o kanan ba ang ipapangsapok sa kanya. Saka nalaman niyang pupulbusin pala siya gamit ang dalawang kamao kaya tumalsik at nagkaroon ng butas ang lugar. Pinakita ang lalaking mahilig magpanty na si Vanilla Ice at nag-report itong malapit na sila Jotaro. Upang mapatunayan ang loyalty ni Vanilla Ice ay pinag-utos ni Dio na ibigay nito ang kanyang dugo na walang pag-atubiling ginawa ni Vanilla. Saka muli siyang binuhay ni Dio dahil napatunayan niya na ang kanyang sarili at inutusan siya na ubusin ang mga kalaban. Kaya pinalabas nito ang stand at kinain ng sarili nito. Saka dumaan sa pader. Gumawa ng rule si Avdol na ang sariling buhay lang ang isipin dahil mapanganib masyado sa loob at nagkasundo naman sila. Maingat silang pumasok dahil baka may mga trap sa pasilyo. Hanggang sa makita ang hagdan at gumawa ng ilaw si Avdol para sa buong paligid. Nang marinig nila ang kakaibang tunog kaya ginamit ni Iggy ang stand na the fool at nalaman na may tao sa loob ng poste. Saka nagbalik sa normal ang mansyon dahil natalo ni Iggy ang gumagawa ng ilusyon. Tapos napansin ni Avdol ang babala na nakasulat kaya pinatalsik ang mga kasama pero siya ang tinamaan ng kalaban. Kaya ang mga kamay na lang niya ang nakita ni Polnareff na di nito matanggap. Saka nagpakita ang stand ni Vanilla Ice na kinuha ang mga kamay ni Avdol at tuluyang kinain, at sa loob nito ay nakita ang stand user saka nagalit si Polnareff. Pinasugod nito ang Silver Chariot at dahil sa galit ay di niya tinigilan ng kalaban hanggang sa mapinsala niya na ang buong paligid. Ngunit di niya na alam kung saan ito nagtago. Di maisip ni Polnareff na totoo nang namatay ngayon si Avdol. Sa panghihinayang ay napayuko siya at saktong nakailag siya sa atake. Saka nakita si Vanilla na sinalag ni Iggy ngunit wala silang kwenta para dito kaya mabilis silang lumabas doon at tinakpan ng mga bagay ang pinto. Subalit nagpatuloy pa rin ito sa pag-atake kahit saan sila magpunta. Nakita na nila ang labasan ngunit nagpasya na silang lumaban kaya umakyat sila sa hagdan. Pero kung nagkataon na tumakas sila ay tigok sila dahil nasa pinto na pala ang kalaban. Meron na rin itong sugat dahil sa atake ng French. Nalaman ni Polnareff na gumagamit ng dimension ng kalaban kaya di nila ito naramdaman na papalapit. Napahinto sila nang makita ang butas kaya naghanda silang lumaban at nabahala sila kung saan ito lalabas kaya binantayan ang likod ng isa't isa habang kabado ang dalawa. Balak ni Polnareff na unahan ito pag lumabas ngunit di inaasahan na sa paa niya ito nagpakita kaya inatake niya ang sariling paa at habang namimilipit sa sakit ay umatake si Iggy, saka umatake na rin ng walang tigil si Polnareff kaya yumayanig na naramdaman ni Dio
Dio at nila Joseph. Dahil dito ay nagtungo si Dio upang tignan ang labanan. Ngunit papatayin nito si Vanilla dahil stand pala ito ni Iggy, pero di pala nila naloko si Vanilla dahil di daw magpupunta doon si Dio dahil may araw pa sa bintana kaya inatake sila nito. Si Iggy ang unang binanata nito sa inis dahil ginaya nito ang kanyang Master Dio. Tapos sinipa-sipa pa nito ang kawawang aso pero walang magawa si Polnareff na duguan ang paa. At nakatakas ito sa mga atake ni Silver Chariot saka naglaho kaya kinalat niya ang alikabok sa paligid upang makita ito. Kaya di rin inaasahan ni Vanilla na matutusok siya. Ngunit nasakal pa rin si Silver Chariot dahil sa kagustuhan nitong matupad ang utos ni Dio sa kanilagay ang kamay ni Polnareff sa black hole. Umatake pa rin ang French kaya nagsimula itong baliin ang kanyang braso kaya sinipa niya ito ngunit nakatakas na naman sa kanya, tinapyas nito ang kanyang paa, kaya nagsaboy siya ng buhangin ngunit nasira nito ang kanyang rapier, tapos napailag na lang siya sa mga one-hit KO na atake nito at kinuha niya si Iggy. Nagpaikot-ikot na ang kalaban papalapit sa kanila kaya sinubukan niyang maghukay pero wala ng oras kaya napilitang umilag. Alam ni Polnareff na walang darating na saklolo dahil abala din sila Joseph. Nagpahila siya sa stand pero mahina na rin ito kaya muntik na naman siya. Wala na siyang natitirang lakas kaya tinanggap na lang ang kamatayan subalit ginamit ni Iggy ang huling lakas pero pinapatakas niya na ang aso hanggang sa tuluyan siyang tamaan ng villain. Nakita nila Joseph ang butas na ginawa ni Vanilla kaya winasak ng bida ang pinto. Duguan na rin si Vanilla pero di daw siya titigil hanggat di niya nauubos ang mga kalaban ni Dio. Iniligtas pala ni Iggy si Polnareff ngunit tuluyan nang namatay ang aso upang mailigtas lang siya. Dahil dito ay nagawa niyang matusok si Vanilla at inikat ang ulo saka bumagsak. Nalungkot si Polnareff dahil palaging namamatay ang mga kasama dahil sa kanya. Ngunit bumangon ang villain pero pinagtutusok siya ni Chariot at pinatalsik saka muling sumugod pero napatalsik ulit. Saka binuksan ni Polnareff ang bintana dahil nalaman niyang ginawa itong vampire ni Dion nang di niya nalalaman kaya nasusunog ito sa araw. Saka itinulak pa ito ni Chariot kaya tuluyan na itong naging abo. Tapos nakita niya ang kaluluwa nila Avdol at Iggy na nagpapaalam sa kanya. Dahil dito ay nagpasya siyang magpatuloy na hanapin si Dio. Samantala nasa Japan na si Suzy upang dalawin si Holly pero huminto muna sila sa soba shop para bumili ng pasalubong. Nagigilty si Roses dahil di niya masabi kay Madam Suzy ang tunay na kalagayan ni Holly kaya pinaalala ng kasama na kailangan ng malaman ni Suzy ang nangyayari sa anak nito. Kumuha pa ng video si Suzy kaya nagalit ang isang yakuza pero nang hawakan nito ang master ay binanata nito ni Roses. Pero di niya pa rin masabi na malapit ng pumanaw si Holly. Ngunit alam na daw ni Madam Suzy ang kalagayan ng kanyang anak kaya sinabi na ng dalawa ang mga impormasyon tungkol dito. Nakarating na rin si Suzy sa nag-iisa niyang anak. Saka sinabing magtiwala na lang sila kay Joseph dahil mula noon ay di pa siya nito binigo at napaiyak si Roses sa sinasapit ng pamilyang kanyang pinaglilingkuran. Samantala si Nimrod na inakala nilang patay na ay tatawa-tawa dahil nakaligtas pala. Dumating ng isang babae na nagmakaawang wag siyang sasaktan. Nagpanggap silang tutulungan ito saka sinapok dahil alam nilang kalaban. Nagtataka pa si Nimrod kaya sinabi nilang baliktad kasi ang kanyang kamay kaya nalaman nilang di siya tao. Tinanong ito ni Jotaro kung nasaan si Dio pero sumugod pa ito kaya pinatikim ng maraming kamao at pinatalsik. Sa wakas ay nahanap na rin ni Polnareff si Dio. Pero alam ni Dio na mapapatay niya ito agad kaya niyaya niya na lang itong maglingkod sa kanya. Sa kabila nito ay buo na ang loob ng French fighter pero kahit anong gawin ay di niya magawang makalapit sa kalaban dahil sa stand nitong The World. Ibinahagi ni Dio ang saloobin na ang totoong motibasyon ng mga tao sa kanilang mga aksyon ay ang pagkakaroon ng peace of mind. At sinabi na kung paglingkuran siya ni Polnareff ay siguradong makakamtan niya ito. Alam ni Polnareff na wala siyang laban kaya parang napapaniwala na siya. Pero lumakas ang kanyang loob nang maisip ang mga nagligtas sa kanya kaya sumugod siya kaya nilabas ni Dio ang stand pero bago siya mapatay ay dumating naman sila Joseph. Nagbabala si Polnareff sa stand nito kung saan di niya daw ito malapitan. Saka ibinalita ang pagkamatay nila Avdol at Iggy. Ngunit palubog na ang araw kaya kailangan na nilang mapatay agad si Dio. Pinilit nila si Nimrod na dalhin sila sa higa ni Dio na kabaong. Pilit nilang pinabuksan ito kay Nimrod pero walang nakakaalam kung ba't biglang nasa loob na ang lalaki. Saka naramdaman nila ang sobrang mapanganib na papasugod kaya mabilis na tumalon si Joseph at kinuha ang mga kasama dahil alam nilang muntik na silang lahat na pumanaw saka kumapit sila sa pader. Subalit papalubog na ang araw kaya siguradong lagot sila kay Dio pero ayaw nang tumakbo ni Polnareff. Pinaliwanag ni Joseph na wala silang laban kung walang araw pero matigas ang ulo ng French kaya kikilos na daw ito ng mag-isa. Naisip ni Jotaro na lumaban sila habang hinahabol at si Polnareff ay lalaban habang nanghahabol para sa isang pincer attack.
Tumanggi ang lalaki na ibenta ang pickup pero nang tapalan ng pera ay binigay ito agad pero pinagmamasdan na sila ni Dio pero sinusundan din ito ni Polnareff nang samahan siya ni Jotaro. Naglakad na parang model si Dio na napahanga sa kotse nang sitehin siya ng bodyguard ng isang buwaya pero binali lang ang kamay ng siga. At pagkasakay sa kotse ay pinaranes niya ng sakit ang buwayang senador at inutusan itong mag-drive pero akala nito na matatakot niya si Dio kaya inihagis siya sa unahan. Nagbalak pa itong tumakas pero nagbabalik lang siya sa loob kahit anong gawin kaya naging driver na lang ang buwayang senador. Naramdaman ni Joseph na sinusundan na sila ni Dio. Samantala nagbabalak mag-jam ng motor si Polnareff tulad sa movies. Na-traffic sila Dio kaya inutusan niya ang buwaya na dumaan sa bangkita kahit maraming tao at pagkasipan ni Jotaro ay gumana na ang motor. Nababaliw na ang buwaya dahil walang pake si Dio kahit isa pa siyang senador. Saka nakahabol na sila kila Joseph kaya sumugod si Hierophant Green at umatake ngunit di niya talaga ito matamaan ng Emerald Splash attack. Tapos sinapak pa siya ng stand nito at nakailag sila sa poste. Nalaman ni Kakyoin na isang malakas na melee katulad ni Star Platinum ang stand ni Dio. Pero kailangan pa nilang mag-imbestiga sa mga kakayahan nito. Ngunit binato na sa kanila ang politiko kaya nawalan ng kontrol at sumabog ang kotse nila pero mabilis naman silang nakaakyat. Nag-ala Spider-Man sila sa mga gusali upang makatakbo sa halimaw na kalaban. Saka naghintay si Kakyoin dahil nakapaglatag na siya ng mga trap. Nakita na nila Jotaro ang sasakyan nila Joseph pero alam na ni Dio na balak siyang cornerin ng mga ito. Ngunit isa-isa niya nang nasasagi ang mga trap kaya patuloy siyang inaatake ng mga Emerald Splash dahil sa mga invisible trap na nasa paligid. Nakita niyang puno pala ng mga trap ni Kakyoin ang lugar. Dahil na-trap na si Dio ay umatake na ng napakaraming Emerald Splash si Kakyoin, subalit natuwa pa si Dio at ginamit ang kanyang stand at sa di malamang dahilan ay si Kakyoin pa ang tinamaan ng solid na atake nito. Nanatiling isang palaisipan kung paano nakatakas si Dio sa kanyang metikulosong trap. Saka sinabi ni Dio na kung maiinom niya ang dugo ng mga Joestar ay tuluyan ng mapapasaka niya ang katawan ni Jonathan. Habang naghihingalo ay naintindihan na rin ni Kakyoin na may kakayahang magpahinto ng oras si Dio. Kaya sa pinakahuli niyang lakas ay inatake niya ang orasan upang magkaroon ng clue si Joseph sa nais niyang sabihin. Ngunit tuluyan na rin bumigay ang kanyang katawan na ikinalungkot ni Joseph. Kaya inatake niya si Dio at nilagyan ng hamon energy pero wala itong kwenta kaya napatakbo na lang siya sa kalaban. Iniisip niya kung ano ang nais sabihin ni Kakyoin sa pag-atake sa orasan at nakita na rin siya nila Jotaro. Saka naisip ni Joseph na baka may kakayahan itong magpatigil ng oras. Saka pinakita ang tunay na nangyari nung pinahinto nito ang oras at dahan-daang nagtungo kay Kakyoin saka nito binutis ang katawan ng binata pero di na siya nakalapit kay Joseph dahil sa time limit. Nagpatuloy pa rin sa pagtakbo si Joseph ngunit naglaho si Dio at napunta sa likod pero di tinuloy ang suntok dahil naramdaman nitong binalot niya ng Hermit Purple at matinding hamon energy ang katawan. Saka umatake si Joseph pero tinamaan lang siya ng mga bato ni Dio kaya tumalsik at kumapit siya upang di mapuruhan. Nagtaka ang mga tao kung anong ginagawa niya. Nandoon na rin si Jotaro kaya nagbabala ang lolo, ngunit dumating si Dio at pinatigil na nito ang oras saka pinagtripan pa ang mga tao na nandoon. Dahil di niya mahawakan si Joseph ay binato niya na lang ito ng kutsilyo na tumusok sa lalamunan. Kaya nagmakaawa si Joseph na tumakbo na si Jotaro dahil walang makakatalo sa stand na meron si Dio. Alam din ni Dio na nag-aabang lang si Polnareff. Samantala di nakinig si Jotaro sa lolo kaya lumapit pa siya. Pero nais daw munang subukan ni Dio ang lakas ng stand nito dahil may pagkakapareho sila kaya nakipagpisikalan muna siya kay Star Platinum gamit ang mabibilis na mga atake ng dalawa. Halos magkapantay ang kanilang mga bilis at lakas ngunit tinamaan si Star Platinum. Kaya pinatigil na ni Dio ang oras upang tapusin ang ating bida. Ngunit nang papatayin niya na ito ay gumalaw ang daliri kaya natakot siya at napaisip kung nakikita ba siya nito. Nagsimulang tumakbo si Jotaro na hinabol naman ng kalaban. Samantala naalala ni Dio na nung una ay nag-practice siya na patigilin ang bala ng shotgun at habang ginagawa niya ito ay tumagal ng tumagal ang kanyang stop time hanggang sa 5 seconds. Muli niya itong ginamit ngunit gumagalaw na naman si Jotaro pero natawa siya dahil nakita niyang magnet lang pala ang sikreto nito. Kaya balak niya na itong tapusin kaso biglang gumalaw talaga kaya napinsala siya ng bida at napatalsik siya nito sa isang tindahan. Saka inutusan niya ang isang babae na kunin ang kanyang naputol na paa. Pagbaba ng bida ay naghihil na ang paa nito dahil hinigop ang dugo ng babae saka nagtungo ito sa kanyang likod. Aminado si Dio na isang malaking balakid ang natuklasan ni Kakyoin bago ito namatay pero alam niyang mas matagal siyang nakakagalaw sa stop time
kaya gagamit na lang siya ng mga patalim. Tumakas ang bida ngunit pinatigil nito ang oras at binato siya ng mga patalim kaya nang matapos ang stop time ay di niya nagawang masalag ang lahat ng mga ito at tinamaan pa siya sa ulo kaya tuluyang nahulog. Pero meron palang libro pang protekta sa puso kaya nagpanggap na siyang patay upang maghintay ng pagkakataon. Balak putulin ni Dio ang kanyang ulo para makasiguro, mabuti ay lumabas si Polnareff at natusok ito kaya pinahinto niya ang oras at sinapok ang French na tumalsik dahil di nito tinamaan ang kahinaan ng utak ni Dio kaya ito ang uunahin niyang patayin. Ngunit napaatras siya nang kumilos si Jotaro. Tinutukan din siya ng mga pulis kaya ginamit ni Dio ang isang pulis para barilin nito si Jotaro. Pinakinggan din niya ang puso ni Jotaro kaya pansamantala itong pinatigil gamit si Star Platinum kahit sobrang sakit. At nang inatake ay naiupi ng bida ang signboard at nasuntok ito kahit gumamit ng time stop kaya nabasag ang bungo at saka sumalpok. Na-damage ang utak nito kaya di siya makakilos. Kumuha naman ng gasolina si Jotaro at inilagay ito sa katawan ni Dio na balak niyang sunugin. Kaya nag-stop time si Dio at gumapang upang makakapit sa isang kotse upang makatakas. Subalit inihagis ng bida ang kutsilyo kaya nakabitaw siya. Magtatago pa ito sa manhole pero nag-aabang na pala dito ang bida. At bago pa makapag-stop time si Dio ay pinagsasapok na siya ng pinakamatitinding atake ng bida hanggang sa tumalsik pero ito pala ang plano ni Dio. Dahil tumalsik siya kung nasaan si Joseph kaya hinigop ang dugo nito at naging mas malakas pa. Siniguro ni Dio na wawakasan niya na ang bloodline ng mga Joestar. Samantala nakita ng bida ang kaluluwa ng lolo at nagpaalalang huwag siyang mawawala sa sarili upang makapag-isip ng tama. At bago maglaho ay sinabing naging masaya ito sa kanilang mapanganib na trip to Egypt. Ngunit nang inubos ni Dio ang dugo ni Joseph ay nakaramdam ng pagkapuot si Jotaro kaya napasugod. Pero pinatigil ni Dio ang oras ngunit nakipagsabayan pa rin ang bida at nawasak ang kanyang kamao, subalit naayos lang ito agad at umabot na sa 9 seconds ang stop time niya kaya wala nang pag-asa si Jotaro na pinagbabali niya pa ang mga buto at saka pinagsisipa kaya tumalsik ito ng malakas. Inihanda ni Dio ang pangtapos na atake at pinatigil ang buong mundo. At ang magagawa na lang ni Jotaro ay gamitin sa tamang timing ang 2 seconds na nakakagalaw siya sa loob ng stop time ni Dio ngunit binato siya nito ng pison pero pinagsusuntok ng bida at nagsimula ang tagisan nila ng lakas ngunit nagawa siyang mapabaon ni Dio. Pinapangarap ni Dio na pagharian ng buong mundo. Ngunit biglang di siya makakilos dahil gumamit na rin pala ng stop time si Jotaro kaya nakatakas ito. Pinaramdam ni Jotaro ang takot na nararamdaman habang nasa likod ang kalaban at di siya makagalaw. Saka sinipa siya at tumalsik. Saka tinanong ng bida kung ilang segundo bago nito maayos ang mga binti. Inis na inis si Dio dahil pinaglalaroan pa siya ng bida. Pinatalsik nito ang dugo sa mata ng bida kaya naapektuhan ng pagsalag nito, ngunit nag-crack din ang binti ni The World at tuluyang nawasak ang katawan ni Dio na di makapaniwala. Di nagtagal ay nakuha na sila ng speedwagon car para bigyan ng kaukulang medikal na atensyon. Nais ni Jotaro na bigyan nila ng dugo si Joseph mula sa dugo ni Dio pero ayaw maniwala ng mga doktor. Kaya pinatibok niya ang puso ng lolo gamit si Star Platinum kaya sumunod na rin ang mga ito sa blood transfusion na tuluyang nagbalik kay Joseph Joestar pero may kakaibang aura ito na ikinatakot nila pero ito pa rin ang tunay niyang lolo dahil nasagot nito ang lahat ng mga personal na tanong. Sa kanila hinayaang maabo ang katawan ni Dio na nagdulot ng maraming mga pighati at kalungkutan sa kanilang mga buhay. Ngunit kailangan nilang magpatuloy bilang respeto sa mga nagbuwis ng buhay para makaligtas sila. Nagpasya si Polnareff na umuwi sa bansa nitong France pero one call away lang daw siya para sa mga kaibigan. At sa kabila ng mga nawala ay naging masaya pa rin naman kahit papano ang kanilang naging adventure. Dahil sa nangyari ay gumaling na rin si Holly kaya nalaman nilang nagtagumpay sila Jotaro at habang nasa eroplano ay tinignan nila ang litrato ng mga kaibigan at naghanda para sa susunod na adventure.